huli nilang magbibilad ng tuyo. Hindi mo kayong dalawa. Ayan. Naku po yan, Mula dito sa baryo ng Tibagi, samahan nyo kami sa isang araw na pagbibilad kung paano napuproseso ang paborito mong tuyuting almusal. Samahan nyo kami kasama si... Okay, Raven. Raven ba? Raven Ramos. Okay, Raven Ramos. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. After 30 minutes ang biyahe namin mula doon sa Barangay Masili, nakarating na tayo dito sa baryo ng Tibagi kung saan titingnan natin yung mga nagbibilad ng tuyo. After 4 months, nakabalik tayo dito sa kanila. Dumating na po yung mga mangingisda, yung mga nanguhuli ng tuyo mula doon sa dagat. Ito sila, isang pangkang malaki na nangingisda doon sa dagat. Ito na yung pagpoproseso ng tuyo dito sa baryo ng Tibagi. No? Ito yung kahuhuli lang mula doon sa Manila Bay kaninang madaling araw sa magdamag na huli ng mga mangingisda natin ng mga tiga-Tibagi. After na mahuli yan doon sa dagat, dadalhin dito sa baryo ng Tibagi yan. Ito na yung mga huli kanina yan. Ito na yung mga huli kanina ng mga mangingisda natin. Mapapansin mo ang ganda ng kulay nung mga isda na mga tunsoy o mga lapad na ginagawan tuyo, sariwang-sariwa. Ito kasi pagka huli dun sa dagat, meron silang mga storage doon na ilalagyan agad na yelo para hindi masira o hindi mawala yung kalidad ng isda kung sakaling gagawin tuyo ito. Ito yung mga kasamahan natin mangingisda mula sa baryo ng Tibagi. Ito. At ito pa sila. Halos 6 na oras po pala silang namamalakay sa Manila Bay. Ito yung kukunin case. Ahon ba kayo dito? Karga lang. Hello! Ayun na, oh. Ito na yung mga mangingisda natin mula sa baryo ng Tibagi. Saya naman nga, anong oras kayo? Malas yan. Parang kukunti ako. Yun lang ba? Huli nyo yun? Kamusta yung mga natin si Kapitan? Ito yung kapitan nila. Akit tayo dito sa pinaka-bridge ba tawag nila dito? Kulandong. Kulandong sa bridge. Pagka sa barko ang tawag dito sa kanila bridge, pero dito pala ay kulandong ang tawag. Akitin natin si tatay doon. Ba, kumusta ba po? Ang pangalan bossing? Racer Ramos. Sige po marami. Si Racer Ramos ng tiga-Tibagi pero tiga-Kaligawang po pala siya. Shoutout muna po kayo kaya. Good morning kay Kapitan Racer Ramos. Siya ang kapitan nitong barko na to. Siya yung kapitan ng palakayan na to at sila ay nangisda po mula sa Manila Bay. At siya yung tiga-tiga siguro no? Siya yung maniningkad para makita. Kaya mataas to para makita na niya yung dagat at kung saan medyo Isda. yung mga isda. Kita-kita niya pagka narito ka sa itaas na yun. Ilango yan. Mga ilang oras kayo nangingisda? 6 to 6. 12 oras po pala sila nangingisda sa Manila Bay. Pero ngayon medyo kukunti lang huli nila. Tulad na yun. Dati umabot. Medyo may kahinaan daw po ngayon ng palakaya.
Dati raw po nakakahuli sila ng 20 to 30 banyero ng isang gabi. Pero ngayon kukunan ko lang ng baso. Merong kadarating lang mga isda dito mula sa dagat doon sa kanilang baro sa Tibagi, no. Malalaman mo sa riwa yung mga isda pag ganitong klase, oh. Medyo makintab siya, oh. Oh, pati yung mata niya makita niyo malinaw na malinaw, oh. Malalaman mo na medyo bilasang isang isda pagka medyo mapula na to. Tsaka medyo lusot-lusot na yung kanyang mga gilid na to, yung mga bituka. Kaya ito, tingnan mo, mga press na press yung kanilang mga ginagawang tuyo dito. Bago mo matikman yung masarap na tuyo na almusal ting umaga, dito po ito pinoproseso sa Baro ng Tibagin sa bayan ng Haguni, Bulacan. Ito po. Anong isda ito? Lapat. Ah? Lapat. O, lapad. O, ito po yung paborito mong tuyo. Ito mo ay inasnan o tinugno na isang araw tapos ibibilad to kinabukasan. Ito. Masarap ang tuyo dito sa Tibagin. Mamaya, testing tayo na mag-ulam at bibili tayo ng konti. Pero bago muna po yan, panoorin nyo po yung pagbibilad ng mga kababaro natin dito sa Baro ng Tibagin. Si Boss Enad po pala ay medyo matagal-tagal ng negosyo itong kanilang mga pagtutuyo na to at sa gantong negosyo medyo nakakatulong din po sa kanyang mga kababaryo dahil nabibigyan na ng mga trabaho yung kanilang mga kababaryo. Umaabot na daw po siya dito ang halos 20 years sa pagtutuyo dito at napakaganda naman pong negosyo ito dito sa kanilang baryo. After na hugasan muna dun sa tubig, eto na yung paglalagay na asin at proseso nila sa pagtutugno. Dapat Japan. Nagkamagana ka ba sa Japan? Wala. Ay, dapat. Kailangan may yero rin talaga. Oo, yan. Asin. Para sa Japan. Ang bukas, ariwain. Eto si Boss Enad, oh. Yung palang mga tuyo, lalagyan na ng asin, tsaka may konting tubig, nilalagyan pa rin ng yelo. Dati wangli. Yung po ang tamang proseso po pala para mapanatiling sariwa o fresh yung mga ginagawa natin tuyo, mga paborito natin tuyo. Pagkatapos ito kinabukasan, makikita nyo, mas kumikintab at mas lumilinis yung mga tuyo, pati yung mga iba't ibang klase mga tuyo dito, ganong mga ginagawa nilang proseso. After nga to, kinabukasan, ito ibibilad sa loob ng 2 araw. Shout out sa mga pisang utondo. Oo, ayan. Itong mga tuyo po pala nila na to ay hindi nagbabago yung proseso nila, miski tagulan po. At itong mga tuyo po pala nila to ay inaabot din ng mahabang panahon pagka tama at sakto yung pagkakaasin mo. At ang kain naman po dito sa tuyo sa Tibagin, mula doon sa pagkakahuli sa laot, diretso agad dito, kaya hindi bilasa yung mga ginagawa nilang tuyo, kaya tumatagal po ito ng napakahabang panahon. Ito na yung libo-libong tuyo na ibinilad ng mga kababayan natin dito sa Tibagin, Haguni, Bulacan. Ito po. Sana lang. Naroon tayo sa Baro ng Tibagin sa pagpuproseso ng tuyo. Kasama natin si Bro Tisa. Ayan, si Idol Tisa. Makikita na yan kung paano iproseso yung tuyo. Ito ay tinutugno muna pagtapos ng itugno ng isang araw sa asin, ibibilad po ito kinabukasan. Ayan. So, eto na. Eto na yung mga libo-libong tuyo na ibinibala dito sa Tibagin, oh. Eto. Ito yung tamang pagproseso ng pag-ibila dito sa Baro ng Tibagin.
Mga ilang araw bossing yan nabibilad. Dalawang araw. Dalawang araw lang. Bago matuyo. Tagal din pala. Kahit po pala matindi ang init ngayon, aabutin po pala ito ng 2 araw bago matuyo itong mga isda na to. Mahaba-haba rin proseso dahil ito ay saan yung tinuot? Sa dagat pa. Lagi. Oh, hindi nag-uumpisa kayo dito madaling araw. Pagka marami. Madaling araw. Tanghali na, ikaw-umpisa lang yan. Pag marami, madaling araw. Itong mga sariwang tuyo na to ay nanggagaling pa doon sa Manila Bay kung saan mga hinuhuli to. Yung iba mga kinukuha to yung mga nangingisda mula sa Nabotas at Malabon. Meron din nangunguha nyo na to. Meron din. May mga... Meron din po palang mga nangingisda rito ng ganito dito sa Baron Tibagin. At eto na sila ngayon. Itong mga tuyo na to. Kahit sa sobrang init sa maghapon po pala to, hindi kakayanin na matuyo itong mga isda na to kaya inaabot to ng 2 araw bago isilong. Ano pangalan mo? Bossing? Ako ba? Reynald. Sabi ni Boss Reynald, 2 klase po palang isda yung ginagawang tuyo. Ito yung tinatawag na lapad. O, kaya tawag na lapad, malapad nga po. At ito naman po yung tunsoy. Pero magkapares lang po sila na tunsoy na isda kung tawagin. Ito po yung ginagawa nilang tuyo. At ito naman si Kuya, tatay, ano pangalan? Ron. Si tata, si Boss Ron. Ayan. Isa pong siyang nagbibilad doon, oh. Tumutulong. Tumutulong lang pala siya. Dahil ho sa gantong negosyo ng mga tiga-Tibagin, nabibigyan ng trabaho yung mga kapwa nila kababaryo dito sa Tibagin sa pamagitan ng pagdadaing ng tuyo, pagbibilad at iba pong gawain ng proseso ng pagluto. Katulad dito. Saka sila ate at si nanay, eto sila, nagtatrabaho dito sa tuyo, no, sa bilaran ng tuyo dito sa Tibagin. Tuloy nilang magbibilad ng tuyo. Shout out sa mga pisang utondo. Ayan. Itong mga tuyo po pala nila na to ay hindi nagbabago yung proseso nila, miski tagulan po. At itong mga tuyo po pala nila to ay inaabot din ng mahabang panahon pagka tama at sakto yung pagkakaasin mo. At ang kain naman po dito sa tuyo sa Tibagin, mula doon sa pagkakahuli sa laot, diretso agad dito, kaya hindi bilasa yung mga ginagawa nilang tuyo, kaya tumatagal po ito ng napakahabang panahon. Ito na, uwi na sila sa Baron ng Tibagin. Pare, maraming bakal. Uy, uy! Salamat po sa. Ito na yung mga binilad nila kahapon, oh. Medyo tuyo na yung binilad nila kahapon, kaya ito mamayang mga hapon pwede nila itong alisin. At yung mga binilad nila man kanina, bukas naman po ito isisilong. Pero sa hapon sinisilong po yan para hindi magkaroon ng moist. Kumbaga po pagka sa gabi o madaling araw nagkakaroon ng hamog, nagkakaroon din po ng moist tong mga tuyo na to, kaya isinisilong po ito sa hapon at binibilad po kinabukasan. Kung makikita nyo itong mga nasa likod ko na libo-libong tuyo na to, ito, dami, ikot ko, dami. Kokonti pa po yan kasi po kung makikita nyo doon sa mga gawi doon, may mga bilara, mga nakatiklop. Kasi nga po ngayon medyo mahina ang panguhuli ng mga tunsoy doon sa dagat, kaya ito lang po ang naibilad nila ngayong araw na ito. Ito yung mga bilara nila na walang bilad ngayon, oh. Kaya ito yung mga nakabilot. Wala pong gaanong nahuli yung mga mangingisda ng mga tiga-Tibagin doon sa Manila Bay. Kaya hindi nagamit yung mga bilara na to. Pero ito naman po, medyo marami to. Ito na yung mga tuyo. Ito yung mga naisilong nila o naibilad na ng 2 araw. Isang box to. May mga klase ng mga tuyo na merong small pala, may medium, tsaka merong large. Ito po pala mga medium lang, oh. Pagka gantong medium ang tuyo dito sa Tibagin ay nagre-range ang kanyang presyo sa 150 to 200. Conforme po pala sa size to. Itong isang kahon na ganito ay laki. Tumitimbang po ito ng 20 kilo. Kaya kung per box to mo bibilin dito sa Baron Tibagin, medyo mura-mura na po. Kasi
Kung 20 kilo per box nito, magkakahalaga to ng 4,000 to 3,000 conforme po sa size. Oh. Kung ikaw po ay nagninegosyo ng tuyo, mas mabuti po dito ka bumili sa baryo ng Tibagan at makakamura ka po sigurado. At siguradong tatagal pa yung tuyo na bibilin mo dito dahil po ito ay sariwang-sariwa mula doon sa pagkakahuli doon sa dagat hanggang sa pagbibilad. Ito. Kaya ka po bibili ng tuyo dito sa Baro ng Tibagin, nakakasigurado ka na yung mabibili mong tuyo dito sa Baro ng Tibagin ay sariwa at tatagal po ito medyo matagal-tagal na panahon pagka dito ka po bibili. Kasi itong mga tuyo po dito sa Tibagin ay hindi po sila nagbabago ng proseso ng pagtutuyo at pag-aasin, kaya nakakasigurado ka po na hindi low quality ang kanilang mga tuyo dito. At maganda po ang kaligdad ng mga tuyo dito dahil nga po sa yung mga tuyo nga po dito ay fresh from Manila Bay, diretso po kagad dito sa bilaran ng mga tuyo. Tulad dito, napakadami oh. Ang dami oh. Ayan, yan ang libo-libong tuyo dito sa Baryo ng Tibagin. Oh, eto pa yung mga libo-libong tuyo dito sa Baro ng Tibagin. Kung dati ang pinakita ko sa iyo yung mga daing na tilapia, ngayon naman po ay pakikita ko sa iyo yung mga libo-libong tuyo na paborito mong almusal tuwing umaga. Itong tuyo na to ay isdang tusoy na tinatawag. Oh. Pag gagantong malapad, ang tawag po sa kanila ay lapad. Kaya po tinawag na lapad. Malapad. Oh. Ang pagtutuyo na dito sa Tibagin ay minana pa ng mga kababaryo natin dito sa Tibagin mula sa kanilang mga ninunupa. Dahil nga po malapit ang Tibagin sa dagat o halos nakaharap sa Manila Bay, ito po ang pangunahin nilang ikinabubuhay dito sa Tibagin. Maliban sa pangingisda ay ang pagtutuyo. Meron din po ditong nagbabagoong at may iba-iba pang mga produkto dito silang ipinagmamalaki sa Baro ng Tibagin. Mamaya ahon tayo dun sa baro nila at titingnan naman natin yung kanduli, isang daing din na tinatawag na kanduli. Kung ang kanduli ay paborito nating isigang sa miso o nilagat, dito po sa Baro ng Tibagin, ito po ay dinadaing din. Hindi mo kayong dalawa yan. Zero-zero naman itong tago mo. Merong kadarating lang mga isda dito mula sa dagat doon sa kanilang baro sa Tibagin. No? Malalaman mo sa riwa yung mga isda po dagat ng klase. Oh. Medyo makintab siya. Oh. Oh, pati yung mata niya makita nyo malinaw na malinaw. Oh. Malalaman mo na medyo bilis ang isang isda pagka medyo mapula na to. Tsaka medyo lusot-lusot na yung kanyang mga gilid na to, yung mga bituka. Kaya ito, tingnan mo, mga press na press yung kanilang mga ginagawang tuyo dito. Kaya kung nagdinegosyo ka po ng tuyo dun sa palengke, dito na po kayo umorder sa Baryo ng Tibagin at makakasigurado kayong press na press o masarap yung tuyo mong mabibili at siguradong marami magigiam yung suki. Kaya po umuunlad yung ganitong klaseng mga negosyo dito sa Baro ng Tibagin dahil po maganda ang quality ng kanilang mga tuyo dito. Dahil mula po dun sa paghuhuli nga po dun sa dagat, diretso na po ito dito sa kanilang proseso ng pag-aasin, no? Tulad nito. At sa loob lang po ito ng isang araw, kinabukasan ibibilad na yung kanilang mga tuyo. Ilalagyan din nila ng asin at iyelo yung mga isda na to para mapanatiling presko o fresh yung mga tuyo na ating paborito. Si Boss Enad po pala ay medyo matagal-tagal ng negosyo itong kanilang mga pagtutuyo na to at sa gantong negosyo medyo nakakatulong din po sa kanyang mga kababaryo dahil nabibigyan na ng mga trabaho yung kanilang mga kababaryo. Umaabot na daw po siya dito ang halos 20 years sa pagtutuyo dito at napakaganda naman pong negosyo ito dito sa kanilang baryo. Kung gusto nyo pong umorder ng tuyo na pantinda sa palengke o pang negosyo rin, order po kayo dito sa Tibagin sa Facebook ni Kuya Reynaldo Cruz. Hanapin nyo po yung Facebook niya na Ronaldo Cruz.
At ito po yung kanyang telephone number kung sakali nyo kung yung pong gustong umorder. 0938 O 0938 893 893 7392. 7392. Ayan po. Kung gusto niyo na po magnegosyo ng ganitong tuyo, order na po kayo at punta po kayo dito sa Barrio ng Tibagin. Lapid-lapid, quality. Itong mga tuyo na to, itong mga libo-libong tuyo po pala na to ay may humahango na sa kanila o may umu-order na po ng mga tiga-Tibagin din. Pero kadalasan do po itong mga tuyo na to ay dinadala ng mga umu-order dun sa Balut, Tondo, Manila. At mula naman po dun sa Tondo, Manila, sila po ang magdi-distribute naman po nito sa mga iba't ibang palengke, iba't ibang lugar dito sa ating sa bayan sa Pilipinas. At yung iba pong mga tuyo dito galang Tibagin, nakakarating pa po yan sa iba't ibang panig ng mundo sa ating mga OFW na namimiss tong gantong mga klaseng tuyo na paborito nating ulam tuwing umaga. Papasalamat mo po tayo kay Bossing Tisa, ayan. Kay Ma'am Luisa Atienza ng Tibagin, ayan. Kumusta po tayo dyan sa Tibagin? Panoorin niyo po itong ating munting vlog dito sa Tibagin. Maraming po salamat. Shoutout muna po kay Tatay Rapi Saklalan, ayan. Sa mga kamag-anak daw po niya sa Tondo, Manila at sa Masili, sa Pamilya Triana. Ayan. Kumusta daw po kayo lahat? Panoorin niyo kami dito sa Tibagin. I love you po, love you, love you. Salamat muna po sa kay Kapitan Racer Ramos. Ayan. At sana po panoorin niyo itong video na to. Kung nagustuhan naman po ninyo, pakishare nyo. Maraming salamat at sana pag-like po kayo sa bawat palabas nyo sa bawat araw. God bless you. Madron! Yung driver na magkapalaki. Ito ang pakalan. Gigi. Shoutout muna po tayo kay Tatay Gigi. Pupuntahan natin si Kapitan sa taas. Nakatapos na naman ang isang araw natin. Sana sundan niyo po ako sa mga ating mga gagawing content o ating mga gagawing vlog. Mula po dito sa Barrio ng Tibagin. Ako si Joe Benaventanyo. Maraming salamat at God bless you po sa mga.